Know you've been a good friend, and that's in the thick and thin, and I know it's never gonna end. Hi everyone! Welcome back sa ating channel. For today's video, susunduin na natin si Dad finally after 2 weeks mula nung January 16. Ngayon, January 31st na. Ngayon lang siya madi-discharge sa hospital. Bale, andito ako ngayon nag-aantay sa car kasi nakuha ko na yung gamit ni Dad kanina dun sa room niya. And inaantay na lang natin yung discharge summary or discharge forms yata na ibibigay sa kanila. And officially na i-let go sila ng nurse. Tapos susunduin natin sila. And ayun, finally, kasi bukas papasok na naman tayo sa work. And din nga, nag-aalala na naman kami paano na naman namin gagawin yung schedule. Pero nung sinabing madi-discharge na siya today, sobrang laking pasalamat kasi ayun, kahit papaano, at least nasa bahay na siya. And kung i-monitor siya ng mga nurse niya doon, pwede naman tawagan sa bahay or kung gusto niya pumunta, go for it, diba? Ayun, nandito ulit tayo sa Foothills Hospital sa may parking. Ayan, nakapark lang tayo dito kasi naantay lang natin si doctor na mag-clear kay Dad. Alam nyo guys, laking pasalamat ko talaga na nandito tayo sa Canada nung nangyari to kay Daddy. Kasi kung sa ibang bansa ito or sa Philippines, ang mahal ng gastos. Biro nyo, 2 weeks to sa ospital. Tapos may 2 surgery pang nangyari sa kanya. On top of that, nagda-dialysis pa siya. So, lahat yon na-cover naman ng ating Alberta Health. And, ayun, pasalamat tayo na kahit pa paano, madi-discharge na siya today. And, yun, tapos na tayo sa hospital na to. Hopefully, ito na yung huling lakad natin dito. Grabe. 2 weeks tayo dito guys. Grabe. In fairness, ang dami ring pasyente dito na nakatambay dyan sa labas kanina. Nagsusmoke sila. And yun naman ang kagandahan dito, no? Kahit pasyente ka dito, syempre, ayun pa rin na yung freedom mo pa rin, ina-exercise pa rin nila dito kasi yun nga, magagawa mo yung gusto mong gawin, pwede kang maglakad-lakad dito sa hallway, lumabas, ganun. Kaya ang daming kung nakita na nagsusmoke na naka-hospital gown, ganun, tapos babalik na lang sila sa room nila afterwards. Ang kasi doon, yung iba rin dito, wala rin sila masyadong dalaw or bisita. Parang dun sa unit ni Daddy, parang iilan lang kami laging may regular na kasama or dalaw sa daddy ko. So, ibang rooms parang wala akong nakikitang pumapasok na na magbabantay sa kanila or yun nga, mag-aalaga sa kanila or visit sa kanila. So, ayun, yun yung iba-ibang style dito. Anyways, ito, sana finally, sana ito na yung last na makapasok tayo dito para ayun, para maiba naman yung environment. Kasi yun nga, kawawa naman si Dad. And at the same time, exhausted na rin kaming family na yun nga, pabalik-balik dito sa hospital. Sindakal? Wala kayo dyan. Likod yan, likod para malaki space. Ito. Ito. Ako na mag-close. Ang habat mo. Okay. Lagyan sa gilid. Good morning guys. Ayusin na natin yung bag natin.
kasi pasok na tayo ulit. Good morning. Ayan, pasok na tayo guys. Ang duty natin ngayon is airport standby. Kaya dito tayo from 5:45 in the morning until 10:45. So within that 5-hour span, pwede nila tayong tawagan para i-activate and gumawa ng flights. Pero kung tahimik yung airport or walang nag-absent or walang na-delay or ayun up last minute, okay. Kung walang mga ganon last minute, then makaka-uwi tayo ng 10:45. Pero kung meron, then i-activate tayo for the flight. So ayan. Nag-pack tayo for 5 days kasi pwede tayo mawala from 1 to 5 days. So, ito nga pala yung buhay pag airport standby ka. Bale, mag-aantay lang talaga tayo. Literal, mag-aantay tayo ng flight dito sa airport. Currently, ano na siya? 6:23 na ng umaga. And, nag-start tayo ng 5:45. So, parang ano na, no? Parang mag-iisang oras na tayo nag-aantay. Wala pang call. Which is okay naman. So, bale, ang nangyayari kasi dito, bawat oras halos may flight attendant na nag-uumpisa. So, may nag-start ng 5 in the morning. Tapos, ako, 5:45. Tapos, may magsa-start ng 7 a.m., 8 a.m., ganun. So, everyday, iba-iba yung oras. Pero, halos ganun yung trend na every hour or every 45 minutes. Depende sa araw, depende sa kung gaano karami yung flights nila i-assign yung oras. So, ayun to. Ito yung buhay home for the next 5 hours, or kung matatawagan, alis ako dito, punta ako sa gate. Pero bawal pa kasi kami pumasok sa loob ng secured side kung wala namang kaming flight or kung wala namang kaming reason to be inside. So right now, nandito tayo sa may food court area to ng seaside dito sa Calgary International Airport. Bali dito may kainan dyan, may bibilhan ng food. So kung dito kayo tatambay, marami namang upuan guys, makikita nyo. Ayan, marami namang upuan po dito. Tapos yun nga, may Tim Hortons doon sa tapat. Tapos sa behind the wall here, behind that wall there, sa likod natin, merong kainan like Subway, Ido, merong mga bilihan ng crepes, may mga ganon. So, hindi naman kayo magugutom. Although, super aga lang talaga. So, hindi ko sure kung bukas na yung iba dyan or hindi. I think may A&W na 24/7 dito sa seaside. So, mag-aantay kayo dito sa airport. Ang bukas dito, alam ko, dito sa labas ng secure side is yung 7-Eleven sa arrivals area or dito sa may A&W sa food court. Ayan. So, mag-aantay lang muna tayo ha. Samahan niyo lang ako. Update ko kayo kung natawagan tayo. Kain tayo guys. Muna tayo ng coffee. At saka ng donuts. Tapos meron pa tayong egg tart. Ayan. So, it's currently 8:32 na ng umaga. Wala pa rin tayong call. So, 8:32. Sorry. 8:32 na. Hindi pa sila tumatawag. Tapos yung nauna sa atin, hindi pa natatawagan. So,
we'll see. Kain muna tayo kasi nakakagutom na magantay. Ayun. Wala pa rin masyadong tao dito sa food court. Siguro konti lang flights today. Ayun. Ito yung workstation natin ngayon. Pagkain, tapos nanood tayo mga videos. Tapos yung mga bags natin. Gusto ko dito area kasi may saksakan. Hindi kasi lahat ng upuan dito may katabing saksakan. So itong spot na to talaga paunahan. Swertihan lang kasi wala masyadong tao sa area to kasi nga under construction. Sa side na yun, under construction siya. So wala masyadong dumadaan dito. And pero tayo alam naman natin yung spot na to. And so far open pa naman kaya dito muna tayo. Guys, free na tayo. Hindi tayo natawagan. Wala tayong activation today. So, uwi na tayo. Although marami tayong errands ngayon. Plinano ko na pag hindi ako naka-fly today, gagawin natin yung mga lakad natin. Kasi the next 4 days, hindi natin sure kung makaka-off pa tayo or automatic na tayong ma-activate. Anyways, ito yung that busy. So let's go. Ang sarap ng feeling na hindi ka natawagan. Yung tipong pumesto lang ako doon para manood ng videos nyo kasi nanonood ako ng mga vlogs nyo and I love raw videos kaya may mga pinapanood din ako na regular kong pinapanood na vloggers sa iba't ibang bansa. Ayan. Wala masyadong nakapark dito. Ang daming open space. Ang daming open na wait lang. Ang daming open na lugar. Kalimutan ko saan ako nag-park. Oh my God. Ayan, kita na lang tayo in a bit. Punta muna tayo dito sa Canadian Superstore, guys. Kunin lang natin yung isang errand natin, which is yung gamot ni Daddy sa my pharmacy. Dito kasi nila inassign yung or sinend yung prescription kagabi. Dito tayo sa pharmacy. Kukunin natin yung gamot ni Dad. Guys, nakuha natin yung gamot ni Daddy. Ito, na-pick up lang natin. Alam niyo ba kung magkano? With the insurance dito sa Alberta. At saka yung sa seniors insurance nila or yung seniors benefit nila. 32 cents lang. 3 gamot to. Grabe. Sobrang grateful tayo na nandito tayo ngayon. Anyways, try muna natin itong kunin natin yung blood pressure natin today. Check lang natin. If you'd like to cancel this test at any time, press the red stop button. And we're done. Here are your results. Uy, normal naman tayo, guys. Salamat. Ganun lang. Libre lang siya. Grabe dito sa Superstore pag weekend. Kasi sobrang puno. Ang daming tao, guys. Naiya lang ako mag-video sa loob kasi syempre yung mga tao magtataka. Ba't ako kinukunan nun? Pero ang daming tao talaga, guys. Punong-puno yung parking lot natin ngayon. Yan. Ganyan yung eksena every weekend dito. Actually, dito sa area to or dito sa Superstore na to, laging busy. Kasi yung
sakop niya Northeast. Sobrang laki nung anong tawag ito? Sobrang laki nung community na sakop niya. Kaya dami pumupunta dito kahit hindi weekend. Punuan. Kaya ayun. Anyways, bye-bye. Ito lang talaga kinuha natin. Kasi kahit gusto kong bumili guys, yung pila, as in at least 5 to 7 people in every line. Tapos depende pa yun sa kung gaano karami yung mga bibilhin, yung ganon. Kaya hindi ako matyaga, hindi ako patient sa ganong pilahan. Kaya mas gusto ko talaga pag nag-grocery kami, weekdays. So, ayan guys. So, explain ko lang. Andito tayo sa Canadian Superstore na grocery. So, bali yung gamot kasi ni Daddy galing sa prescription ng doctor sa hospital. Finax na nila dito sa location na to. So, kailangan dito ipipick up yung gamot. And, 3 gamot siya guys. Ito siya oh. So, isang antibiotics yata. Tapos, 2 prescription. Oh, 3 yan. So, hindi ko lang kung ano-ano yung mga yan. Napag-utusan lang talaga ako na mag-pick up. Pero, yun nga, nagulat ako kasi 32 cents lang ang binayaran. Sobrang galing, no? Ganun talaga ang... Yun yung mga times talaga na na-appreciate natin na nandito tayo. Kasi, lalo na yung may mga maintenance po na gamot. Yung may mga seniors na dyan or yung may mga bata pa lang ay may maintenance na nakakatulong talaga pag ganyan na presyuhan ng gamot. Yeah. Pero, yun nga, iniisip natin na, ang mura, ang ano lang, ang laki ng coverage. Pero, behind that naman talaga nagbabayad tayo ng tax, no? Every sahod, sa lahat, halos lahat may tax. Kaya, dito natin nabe-benefit yung mga bagay-bagay niya. At least kung yun nga, mga gamutan, mga ospital, wala tayo masyadong inaalala or iniintindi. Which is, perfect timing nga naman kasi, diba, kung na-hospital ka na, tapos paproblemahin mo pa yung bills mo and everything. Anyways, yung isa kong appointment sa doctor, hindi na natuloy kasi off pala yung doctor ko. Hindi ko nakita na off pala, sarado pala ang clinic nila pag Sunday. So, dito din dapat yun sa may isang clinic dito. Pero yun nga, balik na lang tayo pag bukas na or pag andyan na yung doctor ko. Anyways, ayun, magdadrive na tayo pa uwi. And I just wanted to say thank you for watching the vlogs. And kung pinapanood nyo at nandito na kayo sa part na to, thank you, na-appreciate ko po kayo. And see you guys on the next Know vlog. you've been a good friend.